Ikaw pa rin ba ay nalilito? Lalo na sa wikang Filipino. Ngunit nais matuto. Ihanda na ang pandinig, panulat at matay imulat. Okay, para naman sa ating part 2, narito na ang kadugtong ng anyo ng panitikan na ating tinalakay kamakailan lamang. Tatalakayin natin ang akdang patula bilang karugtong ng akdang tuluyan na nasa ilalim ng anyo ng panitikan. Kapag sinabi nating akdang patula, ay maaaring mahati ito sa dalawang kategorya, ang tinatawag nating tulang pasalaysay at tulang pandamdamin o liriko. Kapag sinabi nating tulang pasalaysay, kakikitaan dapat natin dyan ang epiko, awit at kuredo. Okay. Kapag sinabi naman nating pandamdamin o liriko, nariyan ang mga awiting bayan, soneto, elehiya, dalit, pastoral, at oda. Okay, una nating pag-usapan ang tulang pasalaysay. Kapag sinabi nating tulang pasalaysay, nariyan ang epiko at awit at korido. Okay, ang epiko ay ang kabayanihan tungkol sa mga Diyos, tungkol sa mga kapangyarihan. Kung kaya mapapansin nyo, kung sa mga taga-Pangasinan, ang pinaka-epiko ng mga Pangasinan ay ang tinatawag nating Biag Nilamang, na kung saan ang kwento ngayon or ang epikong iyon ay pumapaksa doon sa kabayanihan ng main character natin at nagpapakita rin ito ng mga kapangyarihan. Okay. Dumako tayo sa awit at korido. Ang awit ay basically pumapaksa doon sa ginawa ni Francisco Baltasar na Florante at Laura. Samantalang ang Ibong Adarna ay isang pinaka-prominenteng halimbawa ng koredo. Okay. Paksain naman natin ang tulang pandamdamin o tulang liriko. Nariyan yung mga awiting bayan, soneto, elehiya at iba pa. Paksain natin ang awiting bayan. Kapag sinabi nating awiting bayan, marami pa tayong uri ng awiting bayan. Una na riyan yung kundiman. Ito yung tinatawag nating awit pag-ibig. Dahil nung nakaraang mga panahon pa, hindi natin na ikakategory na love song or ganon. Napaka-traditional natin noon. Kung kaya't ang tawag natin sa awit pag-ibig natin noon ay tinatawag nating kundiman. Samantala sa awit pakikidigma, dahil noong unang panahon ay talamak ang digmaan kung kaya't nagkaroon tayo ng awit patungkol rito at tinatawag natin itong kumintang na kung saan naging practice natin ito at nailapat pa natin sa mga sayawin. Okay, tungkol naman sa mga awit sa Diyos. Basically, kakikitaan natin ito sa mga taga-Bisaya at tinatawag natin itong dalit. Samantala, ano ang tawag naman natin sa pagpapatulog sa mga bata? Ito ay tinatawag nating awit na uyaye. Samantala, tinatalakay din natin dito yung awit pangkasal. Pero ngayon, sa kasalukuyang panahon, napakarami na ng version or maaring itawag natin sa mga pangkasal. Pero noong unang panahon, tinatawag natin itong Jonah. Samantala, sa mga paksain ukol sa mga manggagawa, talindaw, at marami pang iba, ito yung mga awit suliranin. So, hindi lamang tayo pumapaksa sa mga awit pag-ibig, pakikiligma, kasal, awit para sa mga Diyos, awit sa mga bata, kundi meron din tayong awit para sa mga problema natin noong unang panahon. Ngunit, dahil nagkaroon tayo ng pagbabago, nagkaroon ng changes, ay medyo natatabunan na ang mga ganitong uri ng awitin. Meron din tayong tinatawag na talindaw na awit sa pamamangka at dungaw sa Ilocano na awit para sa mga patay. Okay, pangalawa naman ay ang soneto. Ito ay isang uri ng tula na kung saan mayroong 14 na tuludtod. Kailangan na ilapat natin ang madamdamin na paglikha ng isang tula gaya nito. Mayroong kaisipan, mayroong tugma at gintong aral. Samantala sa pangatlo ang elehiya, ito ay kwento ukol sa mga namayapa na. So basically, ito ay awit o tula na pumapaksa doon sa paghimlay, mahabang paghimlay ng isang taong namayapa na. Okay. Para sa pang-apat, ito yung dalit. Ito ay awit papuri or awit luwalhati.
Panglima, pastoral, awit pamamahinga sa kabukiran. So basically, dahil nga noong unang panahon natin, hindi pa uso ang syudad noon, more on tayo sa traditional, nagkaroon tayo ng awit pastoral, which is, ito yung awit sa pamamahinga sa bukiran. Hindi siya yung literal na pamamahinga, kundi awit siya doon sa pagpastol, doon sa kahinahunan ng ating kapaligiran. Okay, number 6 ay ang tinatawag nating oda. Karaniwang liriko o tula na papuri o delikado para lamang makakuha ng interes. Okay, ang oda is napakahirap niyang intindihin lalo na kung naihalo na ito sa mga akdang pampanitikan. Ngunit ang pinaka point kapag sinasabi nating oda, ito ay awit sa papuri, ngunit delikado siya dahil kailangan nating makakuha ng interes ng ating mga manonood. Okay. Bilang ikatlong bahagi ng ating pagtalakay sa anyo ng panitikan na ito na under pa rin ng akdang patula, ay mayroon pa tayong idaragdag na tinatawag nating tulang padula o pagtatanghal. Okay. Una na riyan ay ang tinatawag nating tibag. Ito ay pagtatanghal kung buwan ng Mayo. So basically, a specific date ang mayroon dito na nagiging kaugalian ng mga taga-Bulacan, Nueva Ecija, Bataan, Rizal at Bicol. Ito ay tungkol doon sa paghahanap natin kay Reyna Elena sa mahal na Santa Cruz. Okay, samantala naman ang panuluyan ay tradisyonal na dula sa besperas ng Pasko dahil pumapaksa ito doon sa pagsilang ni Jesus na kung saan si Maria at si Jose ang pinapaksa nito. Okay, samantala doon naman sa salubong, ito yung pagtatanghal o ritual tuwing bukang liwayway ng linggo ng pagkabuhay na nagtatampok sa pagtatagpo ng imahen ni Kristo at Birhing Maria. So basically, ang salubong is ginagawa siya sa bukang liwayway or pagsapit bago lumiwanag ang araw. Okay, dahil tapos na nating talakayan ng ating paksa, ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Ito ay tatawagin nating pagtutukoy or identification. Bilang panuto, tukuyin kung ano ang hinihingi ng bawat item. Isulat ang inyong sagot sa isang kapat na papel at nakasulat ito sa pamamaraang malaking titik. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang sagutin ang mga katanungan na nasa ating screen. Ang inyong oras ay magsisimula na. Dahil natapos na ang 10 minuto, narito naman ang mga kasagutan sa bawat item upang ma-verify ninyo na ang inyong mga ipinagsasagot ay tama ba o mali. At dyan na natatapos ang ating pagtalakay o pagbalik-aral sa anyo ng panitikan. Hanggang sa muli nating wika talastasan, ako ang inyong guro sa wikang Filipino. Paalam! Hanggang sa muli, paalam!